Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Last part na tayo ng ating discussion sa chapter 4. At ang title nito ay Of Creation. Okay, part 3 na po ito. So meron lamang pong 3 paragraph ang chapter 4 ng ating confession at Lord willing, tatapusin natin ngayong hapon. Ito pong chapter 4 so that we can move on to chapter 5 sa ating susunod na pag-aaral ng ating confession. So reviewin muna natin yung ating mga napag-aralan na daanan. Hindi natin babalikan ng detalyado ang mga ito, kundi general lang po yung ating review. Siyempre una, napag-aralan natin the origin of creation. So yung pasimula, at kung sino ang lumikha. And then pangalawa, the crown of God's creation. Ito yung diniscuss natin last Lord's Day. So ang pinaka rurok ng paglikha ng Diyos ay walang iba kundi ang tao. Okay, and under this we have enumerated 5 very important points, Una na dyan, man is created unique, So sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang may kaluluwa. Okay, so all other creatures ay buhay, okay, living creatures, pero wala silang soul or spirit. Tanging tao lamang ang nilikha ng Diyos na kakaiba. Okay, and then secondly, man is created male and female. So sa pasimula pa lamang ay malinaw na nilikha ng Diyos ang kanyang design ay dalawang gender lamang, lalaki at babae. So wala pong nasa gitna o nasa mga gilid-gilid, Nito pong dalawang distinct gender na ito. It's only man or woman, male or female. And then third, man is created with body and soul. Okay, binigyan natin ng diin, para na patawag na tao ang isang tao, kailangan ay meron siyang katawan at kaluluwa. Okay, so pag naghiwalay yung katawan at kaluluwa, ang tawag natin doon kamatayan. Okay? So, hindi natin tinatawag na tao ang isang katawang walang buhay. Ang term natin dyan sa Tagalog ay bangkay. Or labi, ng isang tao. Pagka naman kaluluwa, ang tawag natin doon ay disembodied soul. Hindi ghost. Disembodied soul. Pero pag magkasama ang body and soul, yun ang tawag natin tao o human being. And then, number 4, man is created in the image of God. So, we are created to be like God, dito sa mundo na ito, pero we will never become gods, Tayo po nilikha ng Diyos na kawangis niya o katulad niya, sapagkat tayo po ay moral beings, tayo po ay may kakayahang maunawaan ng Diyos at makipag-ugnayan sa Kanya, sapagkat tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya. And then lastly, man is created sinless but with the possibility of sin. Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva na walang kasalanan. They were blameless. They were pure. Sabi ng Genesis 1:31, when God looked at everything was very good. So kasama dun yung tao. As a moral being, he was upright, he was perfect. Pero hindi po katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan at hindi maaring magkaroon ng kasalanan. Ang tao, nilikha siya ng Diyos, siya ay walang kasalanan pero pwede siyang magkasala. Kaya ito yung mahalaga dun sa chapter 3, or paragraph 3 na pag-aaralan natin sa chapter 4. So paragraph 3 na tayo. So basahin natin muna yung ating paragraph 3. Nakasulat dyan, besides the law written in their hearts, they received a command not to eat of the tree of knowledge of good and evil, which, while they kept, they were happy in their communion with God and had dominion over the creatures. Okay, so ito na po yung pangatlo nating pag-aaralan. Okay, the condition of man before the fall. Ito na po yung pangatlo, the condition of man before the fall. Kasi yung paragraph 3 ay dinisenyo yan para ilarawan si Adan at si Eva
nung nandun pa sila sa loob ng hardin ng Eden, no? At hindi pa sila nahuhulog sa pagkakasala. So, kailangan natin pansinin din ito kasi may kinalaman ito sa mga susunod na chapter na ating pag-aaralan dito po sa ating confession. So, pwede nating sabihin na ang chapter na ito, chapter 4, is foundational, no, para maintindihan natin yung naging kalagayan ng tao pagkatapos niyang mahulog sa pagkakasala. Okay? So, this is the condition of man before the fall. Okay? So, una, man was designed to obey God. Okay? So, yung disenyo talaga ng Diyos nung nilikha niya ang tao, si Adan at saka si Eva, ay maging masunurin sa Diyos. Papansinin po ninyo, only humans were created to be moral beings because they are the only ones capable of obeying God. Nung nilikha ng Diyos yung mga hayop, okay, natuturuan sila, napapaamo sila, no? Pero hindi likas sa kanila ang maging moral na nilikha. Ano? Kasi wala naman silang kaluluwa. So they were not created or they were not designed to obey. So kaya sumusunod ang mga hayop kasi sila ay dinidisiplina. Ano? Halimbawa, pag meron siyang ginawang tama, papakainin mo siya, o kaya ipepet mo siya, pero pagka wala siyang ginawa, hindi mo siya bibigyan ng reward. So, ang tawag po doon ay training or disciplining para mapasunod natin. Pero iba ang tao. Okay? Ang tao ay dinesign talaga ng Diyos na maging obedient. No? Bahagi na ng ating pagiging tao yon. O pwede natin sabihin bahagi na ng image ng Diyos sa tao na siya ay maging masunurin sa Diyos, maging submissive sa Diyos. So, dalawang bagay yung gusto kong sabihin para ipaliwanag ito. Una, meron kasing tinatawag na God's internal moral law. Okay? Ano yung God's internal moral law na ito? Ito yung sinasabi sa ating confession sa unang linya, besides the law written in their hearts. Okay? Beside the law written in their hearts. So, yun po yung tinutukoy natin na internal moral law. At Diyos din ang naglagay niyan sa loob ng tao. Ang Diyos din ang naglagay niya sa disenyo niya sa tao. Naglagay siya ng batas na isinulat niya sa puso ng mga tao. So, observe. God has engraved the moral law into the hearts of humans even before it was written on tablets of stone. So natandaan nyo sa Exodus chapter 20. Matagal na yun. Malayong-malayo na yun dito sa Genesis na pinag-aaralan natin. Doon pa lamang naisulat ang batas ng Diyos sa bato, sa dalawang tapyas ng bato. Diba? At ang kinasangkapan ng Diyos para maisulat yan, walang iba kundi ang kanyang propeta na si Moises. No? Pero, hindi po ibig sabihin na nung naisulat ang batas sa dalawang tapyas ng bato, doon lang naintindihan o nagkaroon ng kaalaman ng tao patungkol sa mga utos o batas ng Diyos. Kahit bago pa man nilikha o bago pa man isinulat ng sariling daliri ng Diyos ang kanyang mga batas sa mga tapyas ng bato, meron na siyang nilagay sa puso ng mga tao. Tingnan niyo ito sa Romans chapter 2, verse 14 and 15. Ito yung point ni Apostle Paul. No? Dito po sa mga talata na ito. Sabi diyan, for when Gentiles do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They should have, or they show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. So, ang point ni Paul dito, ang tinutukoy niya dito ay yung mga Gentiles, di ba? Sabi kasi, ang mga Hudyo, sila lang ang nakakaalam ng batas ng Diyos. Sapagkat sa kanila binigay yung dalawang pirasong tapyas ng bato na pinagsulatan ng 10 utos ng Diyos, o yung tinatawag na Decalogue. So, all throughout the history, paniniwala ng mga Hudyo, sila lang ang nakakaalam ng batas ng Diyos. Sinasabi ni Apostle Paul, hindi, kahit ang mga hintil
na hindi familiar o hindi alam ang kautusan ng Diyos, merong kautusan ng Diyos na sinulat sa puso. Hindi lang nila, kundi lahat ng tao. Ano? At ito yung tinatawag natin na conscience. Na? Pagka gumagawa tayo ng mali, mabigat ang ating konsensya, di ba? Tawag natin, inuusig tayo ng ating konsensya kapag tayo gumagawa ng mali. Kaya nga dito sa mga talata to, sinabi ni Apostle Paul, walang excuse kahit ang mga Gentiles na walang kopya ng batas ng Diyos, kapagkat alam nila kung anong tama at mali. No? Ina-accuse sila ng kanilang conscience pag gumagawa sila ng mali. At ini-excuse din naman sila ng kanilang conscience kapag hindi sila gumagawa ng kasalanan. Ang point natin dito, Adam and Eve were not created to be morally neutral. Okay? Ang totoo naman, wala naman pong tao na morally neutral. Okay? Pag sinabi nating morally neutral, yung nasa gitna lang, yung hindi alam ko ano yung tama, hindi alam ko anong mali. No? Walang nasa neutral. No? Their innate knowledge of God's will mean that they are naturally inclined to obey Him. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang disenyo ng Diyos ay laging pipiliin nila ang sundin ng Diyos. Laging pipiliin nila ang gawin ng tama. Yan ang disenyo ng Diyos sa tao. No, bago sila nahulog sa kasalanan. Natural inclination. No, innate knowledge ng tao ang magpasakop at sumunod sa Diyos. No, yan ang design ng Diyos bago nahulog sa kasalanan. Of course, iba na yung pinag-uusapan natin after the fall. No? Kasi hindi na pagsunod ang pinipili ng tao, kundi pinipili nilang sumuway sa kagustuhan ng Diyos. Anong implication natin dito? All humans are responsible before God, for they know within their hearts what is right and wrong. Walang pwedeng magsabi na tao na, hindi ko alam na mali pala yun. No? Hindi ko alam na tama pala yun. No? Hindi pwedeng magdahilan ang isang tao o humanap ng lusot, no? Ang isang tao pag gumagawa siya ng isang pagpapasya o desisyon. It's either ang pagpapasya mo o desisyon mo ay tama o mali. Okay? Walang nasa gitna, no? Walang neutral. It's either your decision is right or wrong. Ano? Kaya mas mabigat ang responsibility sa mga Christians. Bakit? Kasi alam natin kung ano yung kautusan ng Diyos. Alam natin kung ano yung batas ng Diyos. No? Pinag-aaralan natin ang kanyang salita. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. So pag tayo pumipili, gumagawa o nagdidesisyon ng salungat sa kagustuhan ng Diyos, mabigat ang ating pananagutan sa Diyos. It doesn't mean na walang pananagutan yung unbelievers. No? Kasi may conscience eh. No? Kahit hindi sila Christian, kahit na hindi sila aware sa batas ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang i-discern kung isang bagay ay tama o mali. Diba? Kaya nga pagka nagbasa kayo sa social media, diba? Nagbabalitaktakan ng mga tao, hindi tama yan. No? Hindi, mali yan. O, ito, tama ito. No? Kasi alam ng tao kung ano yung tama, matuwid. Hindi tama o kasalanan. Pangalawa, hindi lang po mayroong internal law na nilikha ang Diyos na kasama sa disenyo niya sa tao, kundi nandun din yung tinatawag God's external law. No? God's external law. Sa ating confession, ito yan, sabi diyan, they received a command not to eat of the tree of knowledge of good and evil. O, sa theology, tinatawag na positive command. No? So yung internal command, no? It's something that's part of God's design. Ibig sabihin, nasa na natin yun, pagkatao natin, yung batas ng Diyos na yun na nilikha niya o na nilagay niya sa disenyo ng paglikha ng tao. Pero ito yung external law, it's something that God added, no? It's something that God commanded, no? On top of what is already existing, no? So yung batas ng Diyos, nagre-reflect ng kanyang morality, no? Kung sino yung Diyos, no? Nandun yun sa ating pagiging tao. Pero itong command na ito, it's something that is kailangan nating sundin kasi sinabi ng Diyos. No? Kailangan nating sundin kasi direktang inutos
ng Diyos. However, gusto kong pansinin natin dito na this command is unique to Adam and Eve. No, this command is unique to Adam and Eve. Ibig sabihin, etong kautusan na ito, hindi pwedeng angkinin ng sinumang tao maliban kay Adan at kay Eva. Baga, inutos lang ito ng Diyos sa kanila. Okay? Bagamat siya external law, it's a law unique to Adam and Eve. Maganda yung sinabi ni Dave Chansky, no? Doon sa kanyang commentary. Sabi niya, it was also a unique command. No? It was also a unique command because God made it a test for Adam. Obedience to this command constituted a test of Adam's love and obedience to God. Adam owed complete obedience to God. That is obedience to all of His commandments. Yet, God was pleased to make the crucial test of His love and obedience whether He would eat of the tree of the knowledge of good and evil. So dito magkahalo yung internal, ibig sabihin, inherent na sa paglikha niya kay Adan, no? Na i-recognize na ang Diyos ay may set of law, no? Na dapat silang sundin, no? Dapat nilang sundin. Na nilagay ng Diyos yun sa ating kalooban, no? Bilang tao. Pero dito, meron siyang special command. No? Sabi ni Chansky, ito ay designed by God to become a test. No? Sa theology, tinatawag po itong yung probation, no, ni Adam. At originally talaga kay Adam muna binigay yung command na ito, no, na huwag mong kainin ang bunga ng ipinagbabawal na bunga na nasa gitna ng hardin. Wala pa si Eva nun nung ibinigay sa kanya yun. No? Pero, syempre, alam natin, nung nilikha na ng Diyos si Eva, katungkulan ni Adan na turuan si Eva na merong, bukod sa batas ng Diyos na nilagay niya, no, sa loob ng isang tao, bilang bahagi ng paglikha ng Diyos sa tao, merong espesyal na utos sa kanila ang Diyos. Doon sa loob ng hardin, huwag niyong kakainin. Kahit anong bunga dito, pwede niyong kainin. Huwag lang yung bunga ng puno na yan na nasa gitna. Because God wants to test their love and obedience to Him. Okay? Sila lang yun. Mamaya papaliwanag ko kung bakit may test. Kasi kailangan maintindihan natin ito from the point of view ng theology or biblical theology para mas maging malinaw. Now observe. Since Adam and Eve's consciences were pure, guiding them rightly without corruption, God wanted to test whether they would depend on His words or they would act autonomously. Okay, so it was God's initiative na i-test si Adam. Siyempre, later on, kasama na si Eve, kung yung paglikha ba ng Diyos sa kanila na walang kasalanan ay mananatiling ganon? O pipiliin ba nila na mag-act autonomously? So pag nagsabi nating act autonomously, magiging independent ba sila sa Diyos? Gagawa sila ng desisyon na hiwalay sa ibig ng Diyos na mangyari? O susundin nila ang Diyos dahil sila'y patuloy na magpapasakop sa Kanya? So yun yung test. No? Yun yung probation ni Adam at saka ni Eve. Now, 2 points gusto kong i-deduct from this observation. Number 1, the test of obedience was to demonstrate if Adam and Eve would remain submissive to the authority of God. So, tandaan natin, ang obedience o ang pagsunod ay pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Okay? Yun ang ibig sabihin ng obedience. Hindi po tayo nag-o-obey just for the sake of compliance, para masabi lang na disciplined ako, o para masabi lang na ako ay mabait na miyembro, mabait na Christian, ipapakita ko na ako'y sumusunod. Hindi po ganun ang obedience. Obedience is our willing submission to the authority of God. Hindi lang natin kinikilala na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad, kundi nagpapasakop tayo sa lahat ng Kanyang ibig. So tandaan natin, ang kaligtasan, ang kahulugan ng kaligtasan ay hindi lang pinatawad ang ating kasalanan at inalis tayo sa pagiging alipin ni Satanas at ng kasalanan. Ibig sabihin ng pagiging mananampalataya o Christian, lilipat tayo sa ibang Panginoon. So we now have a different Lord.
At pag sinabi natin different Lord, it still requires our willing submission to everything na gusto ng bagong Lord na yon. So before, lahat ng gusto ni Satan ang sinusunod natin kasi siya yung ating Lord. Kung di pa tayo Christian, pero naging Christian tayo, ang Diyos na ang ating Lord, susundin natin ang lahat ng kanyang kagustuhan. So yun ang ibig sabihin ng pagiging Christian, no? Kasi ang mindset ng iba, Christian na ako, malaya na ako from Satan, pero hindi ibig sabihin na yun, you're on your own, ano? Wala ka ng Panginoon, wala ka ng susundin. Sarili mo na ang susundin mo, hindi ganon. Pag naging Christian ang isang tao, you are just being transferred to a different Lord. Ibig sabihin, susundin mo ngayon ang lahat ng kagustuhan ng bago mong Panginoon. And then point number 2, obedience to God's commands remains to be the only way we prove our dependence on God, which basically what faith means. Di ba? Madalas ang understanding natin ng pananampalataya, yung saving faith. No? Na ito yung paglalagak natin ang buhay natin sa kamay ni Jesus. Naniniwala tayo na ang kanyang ginawa ay sapat para tayo mapatawad, tubusin, no? At tayo ay maging anak ng Diyos, no? Tumanggap ng mga biyaya ng pagiging miyembro ng kaharian ng Diyos. Of course, that's correct, no? Pero there's also this so-called faith, no, sa buhay natin o sa pamumuhay natin. And basically, pag tinutukoy natin yun yung ating pag-depend sa Diyos, no? Ibig sabihin, hindi tayo nagdidesisyon nang hindi natin sinasangguni ang gusto ng Diyos. Hindi tayo nagpapasya, no, na hiwalay sa Diyos, no? Kundi tayo ay tumitingin lagi sa kanyang salita at dino-double check natin kung ang ating bang desisyon ay ayon sa kagustuhan ng Diyos o hindi. So, that's the other meaning of obedience to God, no? Dependence to what God wants us to do o yung God's will na sinasabi. Okay, so that's letter A, man was designed to obey God. Let's move on to letter B. No? So dalawa lang yung hati ng ating pag-aaral ngayon, letter A and letter B. So sa letter B, no, tatalakayin natin the blessings of obeying God. So again, paalala na ang tinatalakay natin dito sa paragraph 3 ay yung kalagayan ni Adan at ni Eva bago sila nahulog sa kasalanan. Okay? So therefore, marami dito sa mga dinidiscuss natin ay hindi na natin nakikita sa kasalukuyang mundo. Okay? Including some of the things that we will be learning from this, no? The blessings of obeying God. Note, since Adam and Eve were given a unique command by God, they were promised a unique set of blessings as well. No, dahil merong special command para kay Adan at kay Eva, meron ding special blessings, no? Kung sila ay mapapatunayang sumusunod dun sa special command. Kaya ang tawag dito, 'di ba, probation or test, no? It was a period of testing for Adam and Eve. Kung susunod ba sila sa kagustuhan ng Panginoon o hindi. Ano? Kaya nga yung pinag-uusapan natin ditong blessings ay dependent sa kanilang obedience. Dito po sa special command na ito. Okay? Hindi na natin pwedeng i-apply ito sa panahon natin ngayon because ang pinag-uusapan natin dito yung utos ng Diyos na unique kay Adam and Eve lang. Ano? Hindi na po siya applicable sa kalagayan natin ngayon sa labas ng hardin ng Eden. Okay? Kaya ito pong blessing sa pag-uusapan natin ay connected dun sa command na yun ng Panginoon nung nandun pa sila sa loob ng hardin. No? Two things. Una, the promise of blessed fellowship with God. So that's the first blessing na pinramis ng Diyos. Pag sumunod si Adan at saka si Eva dun sa special command. Ano yung special command? Huwag nilang kainin yung bunga ng puno na nagtuturo ng kasamaan at kabutihan na nandun sa gitna ng hardin. So pag sinunod nila yun, ang isa sa mga blessing ay blessed fellowship with God. Ang sabi dun sa paragraph 3, which while they kept, diba, sabi dyan, which while they kept, they were happy in their communion with God. No? Kaya itong ulitin natin, ito pong
provision na ito sa ating confession ay para lang kay Adan at kay Eva bago sila nahulog sa kasalanan. So this is before chapter 3, no, ng Genesis. So habang sinusunod nila ang special na utos ng Diyos na huwag kakainin yung bunga na yon na nasa gitna ng hardin, they will remain in this condition of happiness, no, in their communion and fellowship with God. So observe, the promise of blessed state is dependent on their perfect obedience to God's external command. Okay? Ang requirement po dito, perfect obedience. Actually, simple lang yung utos eh. Di ba? Pwede mo kainin ng lahat ng bunga, ng puno na nandito sa loob ng hardin. So, hindi naman natin alam kung gaano kalaki yung hardin. So, definitely, sapat yung size ng garden, no, para sa mag-asawang ito kung pagkakaroon sila ng mga anak. Ano? So they will still enjoy the Garden of Eden. And besides, I believe na ang design talaga ng Diyos yung Garden of Eden mag-extend sa buong mundo yan. No, hindi lang siya dun sa isang location na, di ba, nasa gitna ng mga river na binanggit dun sa Genesis. Hindi lang yun dun eh. Ako naniniwala na ang plano ng Diyos talaga yung Garden of Eden mag-extend yan sa buong mundo. Ibig sabihin, yung buong mundo magiging Garden of Eden. Ano? Kaya lang hindi yan natupad, no? Because of what happened. Pero dito makikita natin, ang requirement ng Diyos is nothing less than perfect obedience. Huwag mong kakainin. No? Period. Huwag mong kakainin yung bunga na yon. They need to keep the command, sabi dyan, in order to be happy with God, no? So that they will remain happy in their communion with God. Now, clarification lang. The word happy does not refer to emotional ecstasy. Rather, when we talk about this word happy, it is the condition of eternal fullness of life and satisfaction in God. Ako naniniwala yung happiness or yung blessedness, no, ni Adam and Eve is something that is unique to them. Ito yung eternal satisfaction o yung fullness of life. Walang sin eh. Diba? So itong blessed state na ito, it's something that is foreign na sa atin ngayon. Hindi na natin alam yung blessed condition na ito. Bagamat dun sa beatitude, no, makikita mo yung mga inisa-isa ng Panginoon na blessed are they, blessed are they. No? Ako naniniwala na it's still that kind of blessedness, no? Similar somehow dun sa blessedness nila Adam and Eve, kaya lang it's not a perfect blessedness. No? Siguro ang blessedness na tinuturo ng Panginoon ay tumutukoy dun sa future eh. Hindi na siya nagre-refer sa past, no? Kasi itong blessedness na ito, nila Adam and Eve, past na yan. No? Nasa garden pa sila niyan eh. Yung blessedness na tinuturo ni Jesus sa Beatitudes, tumutukoy yun dun sa future. Pero, blessedness pa rin na pwedeng ma-enjoy ng mga Christian ngayon, di ba? Pinag-aralan natin yung Beatitude, di ba? Nagkaroon tayo ng series ng sermon dyan. So, pwede pa rin maging totoo sa mga mananampalataya yun. Kaya lang itong blessedness na ito, it's something that Adam and Eve enjoyed, no, inside the garden. Imagine, bumababa ang Diyos sa Garden of Eden, ano? Kasi yung Garden of Eden was a temple, no? Walang kasalanan doon, no? Ganun ang temple, di ba? Ang trabaho ng mga priest sa temple is to make sure na walang papasok na sino man na makasalanan or ceremonially unclean sa loob ng temple, no? They guard the temple. Ganun din ang trabaho ni Adam and Eve. They need to guard the temple so that no unclean can enter into the Garden of Eden, no? Kasi hangga't napapanatili nila yung perfectness sa loob ng garden, yung sinlessness sa loob ng garden, and that is by perfectly obeying the command of God, they will remain happy in their fellowship with God. If Adam and Eve passed their probation, they would have been given the freedom to eat the fruit of the tree of life and live forever with God in paradise. Sa tatandaan nyo sa Genesis, meron din tinukoy dyan na tree of life. At may bunga din yun.
Okay? At yung bunga nun, I believe it's something that will be offered to Adam and Eve kung nag-succeed sila dun sa test. No? At yun yung magbibigay sa kanila ng confirmation ng kanilang immortality. No? So, hindi na sila mamamatay at mananatili na sila sa loob ng hardin kasama ang Diyos forever. No? I think yun ang ibig sabihin ng bunga ng puno ng buhay. Kaya pag nabasa mo itong Genesis 3:22, ganito yung sinabi sa atin. No? Sabi diyan, "Then the Lord God said, Behold, the man has become like us, or one of us, in knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever." So, ibig sabihin, yung bunga ng tree of life, ang ibig sabihin ng pag kinain mo yun, you will become an immortal. You will live forever. No? Kaya ito, Genesis chapter 3 verse 22, tapos na yung fall. Ito, no? Tinukso na sila ng serpent, no? Kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Ibig sabihin, nabigo sila sa test ng Diyos kung mananatili silang tapat sa Kanya at submissive sa Kanyang kalooban. So they chose to disobey, and because of that, by way of implication, they need to get out of the temple kasi baka makain nila yung bunga ng puno ng tree of life and they will live forever. No, hindi papayag ang Diyos na mabuhay ng walang hanggan ng isang makasalanan. Okay? Kasi ang parusa ng kasalanan, kamatayan. No? They cannot become an immortal, no? Na makasalanan. No? Hindi yun ang design ng Diyos. Okay? Point natin dito, Adam and Eve failed the test of obedience, yung tinatawag na probation sa loob ng garden. Thus, they were ejected from the Garden of Eden, and their chance to become immortals was taken away from them. No? Hindi sila nag-pass, therefore, hindi sila i-confirm. No? Kumbaga, hindi sila nag-pass sa test ng Diyos, therefore, God cannot justify them, no? That they are worthy to eat the fruit of the tree of life. No? Hindi sila worthy. Ano? Yung pagkain sa bunga ng puno ng buhay na yun ay naka-reserve lamang para sa mga ganap na sumusunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya ako naniniwala na lilitaw ulit yung tree of life, no? Sa new heavens and new earth. No? Ito personal view ko lang. Nabasa ko lang din to sa isang aklat. I think kay Bill ko ito na basa, no? Kay G.K. Bill, na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, we will be justified, no, before God sa kanyang hukuman, and we will be given the freedom to eat, no, from the tree of life. No, ibig sabihin, pag kumain tayo mula dun sa bunga na yon ng puno ng buhay, we will become immortal. No? Dahil wala tayong kasalanan, dahil resurrected body na yon, we will live forever. No? Kaya, totoo yung immortality ng tao, kaya lang, it's something that is conditioned. This time, hindi na sa pagsunod ni Adan at ni Eva, kundi sa pagsunod ni Jesus Christ. No? The last Adam. Okay? Second thing, na gusto kong bigyan ng clarification dito, hindi lang yung promise that they will be blessed in their fellowship with God, but also the promise of dominion over the world. No, dun sa ating confession, sabi diyan, and had dominion over the creatures. Note, man was originally created to have dominion over the entire creation. Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva para pamunuan, no, ang buong mundo. Sakupin, no, ang buong mundo. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 28, ito yung design talaga ng Diyos nung nilikha niya ang tao. Sabi niya, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. So, kasama talaga sa design ng Panginoon, kay Adam and Eve, no, kung hindi sila nahulog sa kasalanan, pupunuin nila ng tao ang buong mundo. Pero pupunuin nila ng tao na walang kasalanan.
No? Kung hindi sila nahulog sa kasalanan. Yan ang design ng Genesis chapter 1 verse 28. Not only that, but they are to have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. So when we say dominion, no, it's ruling, no? Mamumuno sa buong mundo, sa lahat ng creatures. No, tao ang nilikha ng Diyos para mamuno, no? Sa buong mundo. Mamahala, no? Sa lahat ng nilikha ng Diyos sa ibabaw ng mundo. Kaya nung nagkaroon ng kasalanan, 'di ba, na reverse 'di ba? Imbis na mapangalagaan ng tao ang lahat ng creature, 'di ba? Ang mga creature naging mabangis, lumalaban na sa tao, hindi mapamahalaan. Even creation itself, hindi na makontrol, yung mga volcanoes, earthquakes, tsunami. So lahat 'yan ay bunga ng kasalanan, no? Of course, man cannot have dominion in this kind of world, no, na puro chaos. No? Pero yung chaos na yan is because of sin, no? Kaya hindi na magawa ng tao na i-dominate ang mundo because of the effects of sin. No? Pero hindi ganyan ang original na design ng Diyos. Observe, as the image of God, man is God's vice-regent or representative to all the creatures. Ang totoong hari ang Diyos. Ang totoong tagapamahala ng lahat ng nilikha sa mundo na ito, sa entire universe na ito, ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Siya ang lumikha, siya ang masusunod. He is the one who is in control of everything. Pero nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha niya bilang vice-regent. Kumbaga, parang vice-ruler. No? Ang tao ang representative ng Diyos sa mundo. Okay, they were given the power to dominate, subjugate the world, no? 'Yun ang plano ng Diyos. Imagine niyo, 'yun yung plano ng Diyos nung nilikha niya si Adan at si Eva na sinira ng kasalanan, no? Everything na nakikita natin ngayon sa world, yung matinding init ng araw, 'di ba, yung corruption, nakikita natin sa buong mundo, karamdaman, lahat 'yan bunga ng kasalanan because of the disobedience of Adam and Eve. It's not really part of God's original design. No? Kasi imposible, ulitin ko, imposible na ma-dominate natin ang mundo na chaotic. No? God's design was to dominate the world that was under control. No? Kaya ngayon, dahil sa sin, hindi na siya under control. That's why it's very difficult for man to dominate the world. Yung problema nga minsan, it's the world that dominates man. Diba? Yun ang nangyayari. Tayo na-dominate No? Hindi tayo nagdo-dominate sa mundo. Clarification, however, this promise is closely linked with the condition of obeying all of God's commands. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos to dominate the world, to subjugate the world, to fill the earth, no? To rule over the earth, ay contingent dun sa obedience nila dun sa unique command. Ano yung unique command? Huwag mong kakainin yung bunga na nandun sa gitnang napuno, nandun sa gitna ng hardin. So don't eat that. As long as you are not eating that, mapufulfill mo yung dominion mandate. Mapufulfill mo yung subjugation ng mundo. Mapupuno mo yung mundo ng mga perfect human beings. Hanggat sinusunod mo yung utos ng Diyos. Kaya yung second promise is contingent to the first promise. Adam and Eve would enjoy this unique promise if they will pass the unique command of not eating the forbidden fruit in the garden. Okay? Hindi mo po pwedeng kainin. At pag sinusunod mo yan, magagawa mo yung pangalawang utos na pamunuan mo ang mundo at punuin mo ito ng mga tao. Kaya naglagay ako dito ng theological point, no? Kasi pag hindi natin ito binanggit, hindi natin maintindihan masyado, no? Yung sinasabi sa paragraph 3 ng chapter 4. Ito yung theological point ko. The covenant of works does not only refer to the refusal to eat the forbidden fruit, but also to the execution of the dominion mandate. No? Kaya papasok dito yung, doon sa Garden of Eden, there was a covenant between Adam and God. Ang tawag doon ay covenant of works.
No? Ano ibig sabihin ng covenant of works? Papasimplihin natin. Ang ibig lang sabihin ng covenant of works, ibibless ng Diyos si Adam kung susunod siya. No? Ibibless ng Diyos, ibibigay ng Diyos yung mga promises kay Adam na pinag-uusapan natin dito kung mananatili siyang sumusunod o kung perfect ang kanyang obedience. Ano? So fulfillment of the dominion mandate is contingent to the refusal of eating the forbidden fruit. Kaya nga yung theoretical point na ito, o yung theological point na ito, gusto kong dugtungan ng isang theoretical formulation. Pag sinabi nating theoretical, ano na to, no? Hindi na pwedeng mangyari. Pag sinabi nating theoretical, pwede mo na lang isipin na kung ganun ang nangyari, sana ganito naging resulta. No? Pero theoretical na lang siya kasi alam na natin kung ano yung naging resulta. Diba? May Genesis 3. Nahulog si Adan at si Eva, they failed the covenant of works. Pero theoretically, pwede nating sabihin na ganito, no? Adam was the federal head of all humanity at this point, and the result of the test would have determined the eternal condition of man on earth. Si Adan, siya yung federal head. Siya yung representative ng lahat ng tao. Wala naman pong ibang tao noon, maliban kay Adan at kay Eva. No? And they were created by God blameless, sinless. They were perfect, no? Morally upright. No? So nilikha sila ng Diyos, nilagay sila sa isang garden na walang kasalanan. So si Adam and Eve, sila yung representative ng lahat ng tao. Ibig sabihin, kung ano yung magiging pagpapasya ni Adan at ang resulta nito, yun yung magiging pakinabang o dadanasin ng lahat ng mga taong susunod sa kanya. Yan ibig sabihin ng federal head. At dito, tandaan natin, tinest ng Diyos si Adam. So as federal head, kung susunod siya, matatanggap niya yung lahat ng promise. Promise of blessed communion with God, eternal satisfaction, fullness of life. Tapos, di ba? Dominion mandate, subjugation of the entire earth, ibibigay din ng Diyos sa kanya. On the condition na siya ay susunod sa utos. No? Conditional, yung covenant of works. No? May enjoy ni Adam and Eve yung promise kung susunod sila. No? So ito po yung tinatawag natin na covenant of works. And under this, ito yung mga possibilities sana, no? Una, if Adam passed his probation, he would have been given the freedom to eat the fruit from the tree of life and have fulfilled the dominion mandate as a perfect man. Diba? Kung pumasa si Adam dun sa test, hindi niya kinain yung bunga. Diba? Of course, hindi naman po kasama sa test ng Diyos yung serpent eh. No? Kasama yun. No? Hindi naman kailangan bigyan ng warning ng Diyos na papadala ako ng serpent. No? Tutuksuhin kayo. Diba? Hindi nila kailangan yun. No? Kasi they were in a perfect condition. Wala silang kasalanan. Diba? Hindi na kailangan ng reminder o kaya heads up. No? Kasama sa test yung serpent. No? Ano nakapasok sa garden yun kung hindi hinayaan ng Diyos? Diba? Walang pwedeng makasalanan na pumasok sa Garden of Eden eh. Pero nakapasok si Satan. Nag-anyo siya ng serpent because God allowed him that's part of his test. No? Kay Adam at saka kay Eve. Kung nag-pass sila dun sa test na yon, papakainin sila dun ng bunga mula sa puno ng buhay at mapupuno nila ang buong mundo as perfect couple. Ba? Sinless Adam, sinless Eve. No? Tapos mapupuno ang mundo. Siyempre, manganganak sila, manganganak. Magkapapupuno ng tao ang mundo. Mga sinless din sila, of course, because pumasa si Adam and Eve. Kaya lang hindi yun nangyari. Diba? Second possibility, if Adam had received his transformation into the immortal man, he would have filled the earth with immortal humans that will reflect the glory of God on earth by way of reproduction. No? Ang design talaga ng Diyos sa mundo na to, mapuno ng tao. Kaya sinabi niya, go and multiply. No? Ang gusto talaga ng Diyos, mapuno ng tao ang mundo. No? Hindi issue ng population control ang tinuturo ng part na yun sa Genesis na go and multiply. No?
Ang tinuturo doon, talagang disenyo ng Diyos, kung hindi nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, mapupuno nila ng perfect humans ang mundo by way of reproduction, and the earth will be filled with the glory of God. Mapupuno ng mga taong nagre-reflect ng glory ng Diyos ang mundo. Di ba? Ganun ang disenyo ng Diyos sana, kung di nahulog. Kaya lang, ito yung theological affirmation natin. The first Adam failed his chance to prove his worth in the covenant of works. No? Kaya nga siya theoretical, kasi hindi nangyari yun eh. Because the truth is, nahulog sila sa test. O na-fail sila ng test. No? Kaya na-fail ni Adam, yung first Adam, yung covenant of works. No? Hindi siya nagtagumpay. Kaya marami ding implication yan. Diba? Una, the first Adam decided to disobey God and ate the forbidden fruit. Kaya sila nag-fail eh. Ang option lang naman, it's either kakainin mo yung bunga na yun na pinagbabawal o hindi mo kakainin. Diba? Ang utos ng Diyos, huwag mong kainin. No? But they were tested. No? Sama doon yung serpent. No? They were deceived. Sabihin na natin, they were deceived. No? Siyempre, si Satan magsisinungaling yan. Hindi naman magsasabi ng katotohanan yan. No? Kahit na hanggang ngayon, si Satan nagsisinungaling sa atin. Diba? Hindi magsasabi ng katotohanan si Satan. No? Puro siya kasinungalingan. Nagsinungaling siya para paniwalain si Adan at si Eva na hindi mali na kainin yung bunga. At naniwala sila kay Satan. No? Ano sabi sa Genesis chapter 3 verse 6? So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Kita mo, nandun din si Adan. No? Sabi kasi ng iba, wala kasi si Adan, kaya nahulog si Eva sa kasalanan. Hindi, nandun din si Adan. Ang problema nga, si Adan, pinabayaan niya si Eva mag-decide. No? Si Eva, pinilit pangunahan si Adan at nagkamali siya sa kanyang pagpapasya. No? Kaya nga, di ba, bumabalik si Pablo dito sa Genesis story na ang lalaki talaga ang dinisenyo ng Diyos na magdesisyon, magpatupad ng desisyon ng mag-asawa. At hindi dapat pangunahan ang kanyang pagiging ulo ng babae. Kaya lang dito, ni-reverse. Kasama yung sa temptation ni Satan, ni-reverse, no? Sabi niya kay Eve, hindi, okay lang na mag-decide ka. No? Okay lang yan na mag-decide ka. Nag-decide siya, diba? Nahulog sila sa kasalanan. Secondly, as a result of this, Adam and Eve still propagated the world, but with the broken image of God only craving after sin. Nanganak pa rin si Adan at saka si Eva, di ba? Napuno pa rin nila, naparami pa rin ng tao sa buong mundo Kaya lang, naparami na ang tao sa buong mundo, mga taong makasalanan. Mga taong ang gusto lang ay suwayin ang kagustuhan ng Diyos. Magrebelde sa Diyos. Ganyan ang epekto, no? Naging epekto. No? Hindi naman nasira yung ability ni Adam and Eve na mag-reproduce. It's part of their humanity, no? To reproduce. Kaya lang ang problema, dahil nahulog si Adan at si Eva, na broken yung image ng Diyos, because of sin, yung lahat ng anak nila, broken na rin yung image ng Diyos sa kanila. Diba? Napuno pa rin ng tao ang buong mundo, kaya lang, hindi na nagre-reflect ng dapat na kaluwalhatian para sa Diyos. Diba? Mas marami na yung tao sa mundo na nagre-rebelde sa Diyos, lumalaban sa Diyos, no? Lumalaban sa iglesia, no? Nilalabanan ang ebanghelyo at ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa Romans 3 verse 10, 11, and 23, as it is written, no one or none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God, for all have sinned and fall short of the glory of God. So maraming tao sa mundo. Kaya lang, image bearers pa rin, kaya lang, broken yung image of God sa kanila. Ang ginagawa ay magkasala, magrebelde sa Panginoon. Diba? Pero may good news. No? I would like to end with this good news. Hindi naman natapos kay first Adam Dumating yung last Adam.
No? Ang good news, the last Adam came and he succeeded where the first Adam failed. No? Kaya dito natin ma-appreciate na ang Panginoong Jesucristo ang huling Adan. No? Ang Panginoong Jesucristo ang nakatupad ng hindi natupad ng unang Adan. Diba? Si Adam, dun sa Covenant of Works, nabigo siya. Pero itong last Adam, dun sa New Covenant, nagtagumpay siya. Ano? So, kaya mahalaga ang mga covenant heads na ito. Kaya pagka hindi ka mananampalataya, nandun ka pa rin sa ilalim ng pagiging ulo ng unang Adan. Ibig sabihin, ang tingin sa iyo ng Diyos, covenant breaker ka. No? Masuwayin ka, rebelde ka, nasa ilalim ka ng kasalanan. Pero kung mananampalataya ka, nasa ilalim ka ng ulo ng New Covenant. No? Iyon na si Jesus Christ. No? Siya yung head ng New Covenant. And 2 points ang gusto kong i-emphasize dito. Una, Jesus Christ did not only perfectly obey all of God's commands, internal and external. No? Kaya Adam and Eve merong external tsaka internal, di ba? Yung nilagay ng Diyos na batas sa kanilang kalooban. At yung batas ng Diyos na nakasulat sa mga tapyas ng bato. No? Parehas yun, sinunod ng Panginoon. Walang kasalanan. Perfectly, blamelessly. No? He obeyed lahat ng batas ng Diyos na nilagay niya sa kalooban ng tao sapagkat totoo siyang tao. Diba? At totoo rin naman siyang Diyos. Pero lahat ng inutos din ng Diyos. No? Yung 10 utos, no? Sinunod lahat ng Panginoon yun nang walang kapintasan. But, hindi lang niya sinunod ang lahat ng kagustuhan ng Diyos o batas ng Diyos ng walang kapintasan, but He even paid for all the demands of the law regarding the disobedience of man. Ang pinag-uusapan nating last Adam, ang nire-represent niya ay yung mga makasalanan. No? So Jesus Christ as the last Adam is the federal head of all the elect, pero ang elect na pinag-uusapan natin dito, makasalanan. So, ibig sabihin, mga sumuway na sa batas ng Diyos. Siyempre, pag sinuway natin ang batas ng Diyos, may parusa. Diba? Ganun naman talaga, diba, ang law. No? Pagka sinuway mo ang law, mayroong punishment. Kaya ang Panginoong Jesucristo bilang huling Adan, hindi lang niya sinunod yung batas ng Diyos. Si Adam, yung unang Adam, kailangan niya lang sundin yung batas. Wala namang kasalanan pa nun eh. So wala siyang kailangang pagbayaran na kasalanan kasi wala pang kasalanan. Imagine yung na-double yung yung sacrifice ng Panginoon dahil hindi niya lang sinunod yung lahat ng batas. Imagine ang Panginoon hindi naman siya ipinanganak sa isang hardin ng Eden na walang kasalanan. Ipinanganak ang Panginoon sa isang mundong makasalanan. Wala na pong hardin ng Eden noon, no? Pinalabas na si Adan at si Eva. So the Lord was in an environment of sin, nung siya ay sumusunod sa mga batas ng Diyos, pero nasunod niya ng walang kapintasan. Pero hindi lang yon, binayaran niya lahat ng parusa na ginawa o naging resulta ng pagsuway ng tao. Lahat ng parusa na ginawa ng tao, pinagbayaran ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung nabayubay yung Panginoon sa krus, hindi lang siya nahirapan, no? Kundi pinahirapan at nagbayad ng parusa, no? Na dapat sana'y tayo ang magbayad. Siya ang nagbayad para sa atin. Kaya dito sa Romans 5:18-19, ganito nakasulat. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, referring to the first Adam, so one act of righteousness leads to justification and life for all men, referring to what Jesus did. For as by one man's disobedience, the many were made sinners, yun yung kay Adan, yung unang Adan, nang nahulog siya sa kasalanan. Lahat naging makasalanan, katulad niya. So, by the one man's obedience, referring to Jesus Christ, the last Adam, the perfect Adam, the many will be made righteous. Diba? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ituturing na matuwid ang mga mananampalataya sa Kanya. Kaya mas ma-appreciate natin yung verse na yan.
no? At yung doctrine of justification, no? Kasi ang nagpapawalang sala sa atin, hindi na tayo at ang ginagawa natin. Kasi tayo nasa ilalim ng unang Adan eh. O sa mata ng Diyos, tayo ay condemned, no? Condemned sinners. Wala na tayong chance. Kaya pinadala ng Panginoong Jesucristo as the last Adam para matupad niya yung new covenant. At sa pamamagitan ng new covenant na ito, yung mga mananampalataya sa Kanya, mapapawalang sala. Ituturing na matuwid, sa batas o sa harapan ng hukuman ng Diyos. Secondly, Jesus Christ is now accomplishing the subjugation of the earth by way of regeneration. Tandaan nyo, sinabi ko, si Adam, yung unang Adan, ang design talaga ng Diyos, kung hindi siya nagkasala, mapupuno ang buong mundo ng mga perfect human beings, perfect images of God, no? Na magre-reflect ng kanyang glory. At papakainin sila ng bunga ng puno ng buhay and they will become immortals. Kaya lang, nag-fail nga si Adam dun sa covenant of works. Pero, hindi ibig sabihin nun, masisira ang plano ng Diyos na punuin ng mundo na ito ng mga image bearers na magre-reflect ng kanyang glory. Ginagawa na ngayon ng Panginoong Jesucristo yung hindi nagawa ni Adan, na punuin ang mundo na ito ng mga image bearers ng Diyos na magre-reflect ng kanyang glory. Kaya lang hindi na by way of reproduction, by way of regeneration. Diba? Kaya may Great Commission. Ano sabi sa Matthew 28 verse 19? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, mission ngayon ng church is to evangelize the world. Kasi sa pamamagitan nito, mapupuno ang kaharian ng Diyos ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mga soon to become perfect image bearers of God. Kasi di ba, pag dumating ang Panginoon, tatanggalin na yung kasalanan. Di ba, ang church, mawawala na siya ng kasalanan. Therefore, magiging glorified na ang church. I-resurrect na ang church. Pagdating ng Panginoon sa Judgment Day. At pagkatapos noon, mamanahin natin ang new heavens and new earth. So yung hindi nagawa ni Adam nung unang Adan, na-accomplish ng Panginoon. Nag-fail yung unang Adam sa covenant of works, pero nag-succeed ang huling Adan sa new covenant. Okay? Kaya yung new covenant ang katuparan ng pangako ng Diyos na tutubusin niya. Doon sa Genesis 3:15, natandaan nyo, dadating ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Natupad yun sa cross. Diba? Nung natapos ng Panginoon yung kanyang work of redemption, He accomplished the new covenant, doon sa cross. Kaya nga pag naglo-Lord Supper dito, 'di ba? Sabi ng Panginoon, itong dugo na ito, ang dugo ng bagong tipan. So yun yung katuparan ng pangako ng Diyos na tutubusin niya ang mga tao sa kanilang kasalanan, and they will become part of that new heavens and new earth, na magre-reflect ng glory ng Panginoon forever. We will become immortals. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kaya wala nang mamamatay, wala nang tatanda, wala nang karamdaman, eternal life, body and soul, dun sa bagong langit at bagong lupa. Ang point natin dito, and I will end on this, the blessings of obeying God is now being achieved by the perfect man who is Jesus Christ, and only by being united to Him by faith can any man enjoy the promises of the new covenant. Okay? So yung blessings na tinutukoy natin dito ay yung unique dun sa unang Adan. Si Jesus ang nag-accomplish din yung unique na command at yung unique na promise ng dominion mandate. At ngayon, tinutupad ng Panginoon. At lang lahat ng mga nagiging born again, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala na sila sa ilalim ng old covenant of works. Sila ngayon na nasa ilalim na ng new covenant o ng bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So,
Tinatapos natin ang chapter 4 dito po sa lesson na ito. Okay, so Lord willing, sa susunod natin na Bible class ay chapter 5 na tayo, no, ng ating pong confession. Meron po ba kayong question or clarification dito po sa topic na ito? Tanong? Clarification? Wala? Okay, so kung wala, ay magpapahinga na muna tayo para maghanda, ano, sa ating worship service mamaya-maya lamang. Maraming salamat.